tagpo ay nagsimula kay Eugene na nagtatago at pinagmamasdan ang isang kotse na kumikilos ng kahina-hinala sa lugar. Ipinaliwanag ni Sukjo sa kabilang linya na ang kotse, na inarkila lang ilang araw na ang nakalipas, ay nagpakita ng kakaibang pattern ng paggalaw. Noong una, parang normal ito, ngunit habang lalong sinisiyasat ni Sukjo gamit ang pagsubaybay sa kamera, napansin niyang ang kotse ay paulit-ulit na pumaparada sa SW building, naglalaho at bumabalik na nagmumungkahi ng posibleng operasyon ng pagmamanman. Inamin ni Sukjo na mahirap kilalanin ang mga sakay dahil magaling sila sa pag-iwas sa CCTV cameras at pagbabago ng kanilang mga gawi. Hinihinala niyang binabantayan nila si Eugene at marahil ang iba pang kaugnay ng gusaling SW. Nag-aalala si Eugene sa revelasyong ito at nag-isip tungkol sa isang naunang tao na nakita niya noon at hindi na muling nakita. Lipat ang eksena sa misteryosong lalaki, nakikipag-usap sa kanyang kasamahan tungkol sa kanilang patuloy na gawain sa pagmamanman. Pinuri ng kasamahan ang lalaking may pagdududa sa kanyang trabaho, pinag-uusapan kung bakit ang kanilang pinuno ay nagpupumilit sa ganitong maingat na mga hakbang. Ang target ng kanilang pagmamanman ay si Alice, isang tao na mapanganib upang magarantiya ang pag-iingat nila. Ipinahayag ng misteryosong lalaki ang kanyang pagkabahala at pagkalito sa walang tigil na mga utos na binibigyang diin ang mataas na antas ng pag-iingat ng kanilang lider. Lumipat ang eksena sa lider ng grupo ng mga asasin na sinusuri ang isang file tungkol sa kabiguan ng isang misyon na kinasasangkutan ng isang ahenteng nagngangalang Alice. Si Alice, sa utos mula sa isang tinatawag na Forrest, ay nagpanggap upang imbestigahan ang SW at itinalaga na puksain ang chairman ng SW. Sa kabila ng pag-deploy kay Alice at isa pang operatiba na si Jackal para isakatuparan ang misyon sa ibang bansa, sila ay nabigo. Pinag-iisipan ng leader ang sitwasyon, sinasalamin ang mahigpit na mga hakbang sa seguridad ng SW at napansin ang malaking pagbabago sa ugali ni Alice mula noong siya ay nagsimula sa lokasyong ito. Nagmumuni-muni siya sa mga hamong kinakaharap nila, kinikilala na ang seguridad ng SW ay matibay at na ang pagkabigo ni Alice ay maaaring may mas malalim na implikasyon kaysa sa simpleng pagkakamali sa pagpapatupad. Lipat ang eksena at makikita natin si Eugene na lumalabas mula sa gusaling SW, habang pinagmamasdan siya mula sa malayo ng isang misteryosong tao. Ang eksena ay lumipat sa lider ng grupo, na tinitingnan ang isang larawan ni Eugene, at pinag-uusapan ang posibleng koneksyon niya kay Alice, isang espiya na dati nang nakapasok sa opisina ng seguridad ng SW. Tinatanong ng leader ang misteryosong lalaki kung bakit lahat ng litrato ay may suot si Eugene na mask. Ipinaliwanag ng lalaki na palagi itong suot ni Eugene na isang pangkaraniwang gawain ng marami sa bansa, kaya mahirap kunan ng kanyang buong pagkakakilanlan. Pinag-utos ng leader sa misteryosong lalaki na ipagpatuloy ang pagbabantay kay Eugene, na nagpapahiwatig na bagaman mukhang malabong may direktang koneksyon si Eugene kay Alice, ang mga koneksyon sa pagitan niya, SW, at Alice ang tanging mga pahiwatig na mayroon sila. Lipat ang eksena habang naglalakad si Eugene sa isang kalye ng lungsod, at tahimik siyang sinusundan ng isang misteryosong lalaki. Subalit, biglang lumiko si Eugene sa isang kanto, na ikinagulat ng misteryosong lalaki na nagmamadaling panatilihin ang visual na kontak. Gayunpaman, nang lumiko rin siya sa kanto para habulin si Eugene, siya ay bigla ang inatake at nadisarmahan ng isang hindi nakikitang umaatake. Mula sa mga anino, lumitaw si Alice at hinarap ang misteryosong lalaki, pinupuna ang kanyang mga aksyon at binabanggit ang kanyang papel bilang hunting dog para sa Forrest. Tinatanong niya ang desisyon nito na magtangkang magpaputok sa ganoong lugar. Mabilis na uminit ang sagupaan at nagpalitan sila ng mga atake. Subalit, nakakuha ng kalamangan si Alice, na unang nakasugat sa kanyang kalaban. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, inasar ni Alice ang misteryosong lalaki, tinatanong kung ilan ang humahabol sa kanya, at inaalipusta ang kanyang mga kasanayan. Sa galit, inilunsad ng misteryosong lalaki ang isang padalos-dalos na atake, na madaling naiwasan ni Alice. At sinamantala ito ni Alice para gumanti sa pamamagitan ng sunod-sunod na mabilis na saksak ng kanyang kutsilyo, na naging sanhi ng napaluhod sa sakit. Sa seryosong muka, hinamon ni Alice ang katatagan ng misteryosong lalaki. Habang sinagot siya nito ng pagmamatigas, sinisisi ang kanyang sitwasyon sa pagkakadapa sa paunang atake ni Alice.
Subalit, nakangiti, tugon ni Alice ay mapanuya, binigyang diin na ang lalaki ang unang bigong tangkang barilin siya nito mula sa likod. Lipat ang eksena kay Eugene na nasa kalye pa rin, at bigla niyang napansin ang mga bakas ng dugo sa lupa. Pinag-iisipan niya kung bakit hindi na siya hinahabol ng taong nasa likod niya, at nag-isip na baka may naganap na labanan dito, batay sa mga bakas ng dugo sa kalye. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa leader ng mga assassin. Sa gitna ng isang tensyonadong pag-uusap, iniulat ng isa sa kanyang mga tauhan na nawalan sila ng kontak kay Al, na ang huling mensahe ay tungkol sa paghabol niya sa target. 30 minuto na ang nakalipas mula nang huli silang nakapag-usap mula sa kanya. Subalit, biglang pinutol ng leader ang kanyang tauhan, tiyak na idineklarang patay na si Al, na agad ikinagulat ito ng kanyang tauhan. Ngumiti ang leader habang ipinaliwanag niya ang kanyang konklusyon, na nagpapahiwatig na gumawa na ng hakbang si Alice, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakasangkot sa pagkatalo ni Al. Lumipat ang eksena para ipakita si Alice na palihim na nasa kanilang base, sinisimulan ang kanyang estratehikong atake. Sa eksenang ito, sinimulan ni Alice ang pag-infiltrate sa base ng mga assassin na nagtatangkang hanapin at patayin siya. Naalala niya na may 2 tao na karaniwang nagmamanman sa SW. Dahil napatay na niya ang isa, alerto siya sa posibleng mga kalaban. Nakita niya ang isang bukas na pinto at may isang lalaking nakaupo sa loob. Agad niya itong binaril at bumagsak ito sa sahig. Nagulat si Alice nang mapagtanto niyang hindi tao ang nabaril niya. Biglang napansin ni Alice ang paparating na bala at umiwas siya, nagtago, at bumaril pabalik. Naisip niyang inaabangan na siya ng mga kalaban at hindi ganito kadali ang lahat. Isang stun grenade ang biglang lumitaw sa kanyang lokasyon, kaya tumalon siya upang maiwasan ang pagsabog. Lumitaw ang isang kalaban at binaril siya, pero agad na umiwas si Alice at nakabaril pabalik. Tumakbo siya papalapit sa kalaban habang nagpapaputok at tinalon ito gamit ang kanyang tuhod na direktang tumama sa mukha ng kalaban at pareho silang bumagsak sa sahig. Agad na itinutok ni Alice ang kanyang baril sa kalaban at tinanong kung nasaan ang iba pang tauhan. Sumagot ang kalaban ng may pagmumura at nagsabing patay na siya ngayon, na agad pinagtaka ni Alice ang ibig sabihin nito. Subalit, biglang sumabog ang isang stun grenade sa harap ni Alice na pansamantalang nagdulot ng pagkabulag sa kanya. Nagsimula siyang magmura dahil hindi siya makakita, na pagtanto niyang ginagamit ng mga kalaban ang kanilang kasamahan bilang pain. Isang boses ang nang-aasar mula sa isang sulok at kahit na binaril niya ito, hindi tamang lokasyon ang naportirya. Patuloy na nang-aasar ang boses, pinupuri siya dahil sa kakayahang protektahan ang sarili sa kabila ng epekto ng pagsabog sa paningin at pandinig nito. Habang nagtatago si Alice, sinisikap niyang makabawi, iniisip kung ito na nga ba ang tunay na kalaban. Nang makarinig siya ng tunog, muli siyang nagpaputok pero radyo lang ang tinamaan. Biglang lumitaw ang kalaban na nang-aasar sa kanya, nakatutok ang baril, mabilis na kumilos si Alice, pero natamaan siya sa braso, dahilan para mahulog ang kanyang baril. Sinugod niya ang kalaban, pinatumba ito sa lupa, na naging sanhi ng pagkabitaw din nito sa baril, samantala kinuha naman ni Alice ang kanyang kutsilyo para umatake. Kahit na limitado ang kanyang paningin, sinubukan ni Alice na lumaban, subalit ang kalaban, na bihasang nagtatanggol, ay pinuri ang kanyang desisyon na lumaban ng malapitan. Napigilan nito ang lahat ng atake ni Alice, tinatarget ang mga butas sa kanyang depensa na para bang alam ang bawat galaw niya. Habang ngumiti ang kalaban at biglang sinipa si Alice, na naging sanhi ng pag-atras nito. Samantala, pilit na tinitingnan ni Alice ang kalaban kahit na malabo pa ang kanyang paningin. Tinanong niya kung sino ito. Habang pinuri siya ng kalaban sa pagbuti ng kanyang mga kakayahan. Si Alice, na naiirita at naguguluhan, ay nagtanong kung bakit nagsasalita ang kalaban na parang kilala siya. Ngumiti ang kalaban at sinabi na kilala nga niya si Alice dahil siya ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Habang unti-unting bumabalik ang paningin ni Alice, nagulat siya nang makita ang kalaban at nakilala ito bilang si Viper, ang kanyang dating tagapagsanay. Bumati si Viper ng long time no see, at sinabing 4 na taon na ang nakalipas mula nang magtapos si Alice sa training center. Natahimik si Alice at tinawag si Viper na Forest's hunting dog, na pagtanto niyang siya pala ang kalaban nila mula noon.
Kinumpirma ni Viper na siya ngayon at ipinaliwanag na bagay sa kanya ang trabaho dahil siya ang nagturo sa kanila. Walang ibang mas angkop para sa trabaho kundi siya, na nakakaalam ng lahat ng kanilang kakayahan at taktika na ikinagulat at natahimik si Alice. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.